Magandang araw sa lahat. Ngayong araw ay tatalakayin natin kung ano ang graph. No? So, babasahin natin yung introduction ng graph. No? In the domain of mathematics, the computer science graph theory is the study of graphs that concerns with the relationship among edges and vertices. It is a popular subject having its applications in the computer science, information technology, biosciences, mathematics, and linguistics, to name a few. Without further ado, let us start with defining the graph. So, babasahin ulit naman natin kung ano ang graph. A graph is a pictorial representation set of objects where some pairs of objects are connected by links. The interconnected objects are represented by points termed as vertices, and the links that connect the vertices are called the edges. So, ito ang ating graph, no? Ito ang kanyang mga edges. Ito, A, B, ito. Tapos ito yung mga linya na nagkoconnect sa kanila. So, ngayon, meron tayo ditong code na nagpapakita na undirected graph. Ito, undirected graph. Ang ating topic ngayon, undirected graph. So, no? Dito sa klaseng ito, makikita natin na mga function na nag-a-add ng nodes at add ng edge ng graph. So, dito. Add node at add edge sa ating graph, no? So ang add node is ang function nito is yung nag-add siya ng node, no? Yung add siya node dito. Ito yung ating mga node, mga numbers. So yung edge yung linya, paano siya na-connect. Dahil sa nakikita natin, pagkatapos natin mag-add node at mag-add edge, no? May nakita tayo ditong isang function na nagngangalang breadth first traversal. Breadth first traversal. Ang function na dito is siya ang naglalakad sa graph. Ito ay gumagala sa graph simula sa isang node at tumitingin sa mga kaugnay na nodes, no? So, naiintindihan ba natin? So, siya ang tumitingin kung saan siya uugnay sa isang node papunta sa isang node. Pagkatapos niya dito is pupunta siya dito sa baba kung saan siya mag-print dito. System out breadth first traversal from node 1 graph that breadth first traversal. Pagkatapos niyang mag-link sa bawat node, sa iisang node, doon siya pupunta agad. Doon siya mag-print. Pagkatapos dito ay meron din tayo makitang print graph dito, print graph. Ito siya pupunta, print graph representation dito. Kaya dito siya mag-print node plus yan. So ano nga bang function ito? Ang print graph function na ipinakita sa ating code, ito ay nagpapakita ng bawat node sa kanyang mga kaugnay, no? So nakikita natin ito ang kanyang output graph representation node dito 2, 3, 1, 4. So meron tayo ditong paano siya nag-connect. So una ay 2, 3. O dito connect niya 2, 3. Ito ang kanyang edge. Ito ang kanyang mga edge. Ito 2 at 3. Pangalawa ay 1, 4. Pangatlo din ay 1, 4, no? So dito sa pang-apat ay 2, 3, 5. So connect siya. Then 4.
Then sa nakikita natin dito sa breadth first traversal starting from node 1 is kinonect na yung 5. So from node 1. So magsisimula tayo sa number 1. 1 2 1 2 3 4 5. So yan yung pag-connect niya sa bawat node. Tsaka meron tayo ditong for loops. Papakita natin kung paano siya gagawin dito. For loops no, dito for loops. So for i int I equals 1, I less than or equal 5, I plus. So gumagawa ng 5 nodes mula 1 hanggang 5 gamit ang add node function. So yung ganina yung napakita natin, yung add node function. So nakita natin dito may graph add edge 1 2 1 3 1 2 2 4 3 4 and 4 5. Ito. So yun yung mga numero nating i-connect isa-isa. Yun ay naglalagay ng edges para mabuo ang graph base sa pagkonekta ng mga nodes, no? Yun ay nabubuo ng mga edge dito. Ayun, binubuo niya. Kino-connect niya yung numero bawat isa. Then dito sa system out at println graph. So yun, graph presentation, ipiprint niya yung ating pag-connect. So nakita naman natin kung paano niya kinonect itong mga numero dito. 2 3 1 4 1 4 2 3 5 tsaka yung 4. Ngayon niya pag-connect. Then makikita din natin dito sa system out that print ln breadth first traversal from node 1 print graph first. Dito siya makikita. Sa bawat variable na kita natin dito masustore yung ating mga numero. Dito sa new, so if dito sa start node kita natin, pupunta naman siya dito and dito sa baba, and pupunta dito sa result.add current node dito rin. Dyan masastore yung ating mga numero, no? Bawat update niya o bawat iteration. Then print result dito, so print niya result niya sa baba. So tsaka ito yung mga result niya. Kita naman natin, no? Graph representation 1 2 3 1 4 1 4 2 3 5 4. Breadth first traversal starting from node 1 1 2 3 4 5. So yun lang po lahat sa araw na ito, ang ating undirected graph. Sana ay naiintindihan nyo ang ating lesson sa araw na ito. Yun lang po at maraming salamat.